May mga nagtatanong po ano na sinasabi nila na kailangan po ba talaga na maging born again? Sinasabi po nila. So, ito po isasagutin natin din po sa pamamagitan ng Biblia. Ano po? Kung nabasa niyo na po yung John chapter 3, ano po, na mayroong isang pariseo na nagngangalan ko si Nicodemo. Ano po? Ito po si Nicodemo ay isang pariseo at ito po hindi lang basta-basta pariseo. Ano po? Ito po ay isang leader ng isang pariseo. Kaya sila po yung pagdating sa kautusan ay talagang sila masidhing sumusunod sa kautusan. Ano po? At kung pagdating sa pagiging matuwid sa kautusan ay wala po tayong panama dito kay Nicodemo. Ano po, wala po tayong panama kung pagdating sa pagiging matuwid. Pero siya ay nagpunta sa ating Panginoon at nagtanong ano po. Kung nabasa niyo po yung John chapter 3, sinagot siya ng ating Panginoon si Kristo. Sabi ng Panginoon si Kristo, "Verily, verily, I say unto thee," sabi niya kay Nicodemo, "except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Sabi ng Panginoon si Kristo sa kanya. So, ibig sabihin, kung hindi ka ma-born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So, ano ang makikita mo? Di ba? So, automatic po yun. Ang makikita mo ay ang impyerno. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Kristo mismo. Ano po? At sinabi niya po sa chapter 3 verse 7, ano po? "Marvel not that I said unto thee," sabi niya, ano? "You must be born again," sabi niya. You must. Sabi ng Panginoon si Kristo. Ibig sabihin, inutos niya ito. No? Utos to ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung ikaw ay talagang totoong followers ng ating Panginoong Kristo, kailangan mo itong gawin kasi utos niya ito. You must be born again, sabi niya. Ano po? Utos po ng ating Panginoong Kristo ito. At hindi lang siguro nagjo-joke lang ang tagpang, ay, hindi na kailangan maging born again. Hindi po nagjo-joke ang ating Panginoong Kristo rito. At ang ating Panginoong Kristo never nag-joke patungkol sa salita ng Diyos. Ano po? Sa kanyang lahat ng salita, never siyang nag-joke. Kaya kung ikaw sumusunod, totoong followers ng ating Panginoong si Kristo, susundin mo ito. You also must be born again. Yun po ay utos. Sinasabi ko sa inyo, bakit po inutos ng Panginoong si Kristo? Dahil tayo po ay makasalanan. Kailangan natin mapalitan ng bagong pagkabuhay. Ano po? Tayo ay, kung ano yung ginagawa natin dati, pag tayo ay born again na, dapat hindi na natin ginagawa. Yung mga makasalanan natin gawa, dapat hindi natin ginagawa. Kaya you must be born again. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 1, we are walking and following the word. Sabi niya. Sa verse 2, sabi niya, we have passion of the earth. Diba? Of the flesh pala. Sabi niya, we are by nature children of wrath. Diba? Anak ng sabi na, sa Ephesians ito, ano po, sa verse 1 to 3. Ano po, tayo po ay makasalanan. At ang pagiging makasalanan natin ay kung tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, tunay, we will accept Lord and Savior Jesus Christ, we must be born again. Ang pagiging born again ay pagbabago ng buhay, pagbabago ng kung ano yung dati mong ginagawang makasalanan, ibig sabihin magbabago ka unti-unti na. Ano, kaya nga yung sabi niya ay baptize them. Sabi niya, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi niya, baptize, immerse. Pag-uusapan po natin yan sa next video, yung baptism, ano po. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay nalinawan po kayo. Kung gusto nyo pong i-verify yung sinasabi ko po, basahin nyo po John chapter 3. Yung buong John chapter 3 po, basahin nyo po yun. At napaka
Napakaganda po ang nilalaman ng John chapter 3. Napakayaman po. Amen? God bless you all.